Okay, Batasang Pambansa bilang ng 19 Batasang Pambansa bilang number 72. So ito yung census law sa panahon ni former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Okay? So ito ay ginawa June 11, 1980. So kapapanganak ko lang nito. Pero ito mas maganda. Kasi dito nagkaroon ng Census Board, National Census Board, na lahat ng minister sa gobyerno ni Apo Makoy kasama. No? Yung sa municipal, yung mga yung sa municipal, yung governor, yung mayor, sila yung chairman dyan sa bawat lugar. Yun. Sila yung magkasama dun sa bawat lugar. Okay? Sila yung bahala dyan. Ang maganda rito, every 10 years. So, ibig sabihin, nagsimula ng 1980. So, dapat kung natuloy itong law na to, 1990 ulit magkakasensus. Hindi lang natin alam kung may census pa ng 1990. I-research natin yan. Kasi every 10 years daw itong sa law na to. Pero ang maganda rito, parang ano siya, parang makakatulong yun para sa pagpapalago ng sektor ng Pilipinas noon. No? Ginagamitin yung data at kapag ka nagbigay ka ng false information dito at misrepresentation dito, meron kang fee na 500 pesos. During that time, nung ako'y kapapanganak lang, baby pa ako nun. Nasa incubator pa ata ako nun kasi premature baby ako eh. Diba? O yun. Nasa incubator pa ata ako. May fee daw itong 500 pesos not less than 3 months. Ibig sabihin, not more than 3 months kang makukulong. So may imprisonment ka once na may multa ka na, may kulong ka pa, pwedeng vote pagka nagsinungaling ka dito sa census na to. So during that time, panahon ni Apo, mahigpit. Yari ka. Diba? So yun yung maganda. Kasi yung mga batas kasi nung panahon ni former President Marcos, mas madaling intindihin eh. Kasi kung may English man doon na malalim, 1, 2, 3. Pero the rest mababaw. So madaling intindihin. So yun lang yung natututunan natin, yung 1980 na nagsimula yung National Census Board na may board talaga para dyan. May nakatutok, hindi na naka sa presidente lang ng Pilipinas. At lahat nung cabinet members ni Apo Marcos kasama dyan. So, yun lang po.